Bago natin simulan ang part 12, nais ko pong suklian ang inyong taos-pusong pagsuporta sa ating YouTube channel, at dahil muli kayong nagbalik, pipili ulit ako ng mga masas shoutout mula sa mga masisipag mag-like at mag-comment sa ating video. Bumagsak ang kapitan. Halimaw, tumakbo kayo. Ang ating bida ay kasing bilis ng kidlat, nag-iiwan lang ng anino sa likod. Sa isang kisap mata lang, natalo na niya ang buong grupo. Wala ni isang tulisan ang nakatakas sa kanyang makapangyarihang espada. Walang makakatakas, malamig niyang sambit. Makaraan ang kaunting sandali. Kayo'y grupo ng tulisan na nagtayo ng base sa Shawnee. Hindi niyo ba alam kung bakit kayo narito? Tanong ng ating bida sa isa sa mga tulisan na buhay pa. Agad na sumagot ang lalaki, nanginginig. Oo, totoo yun. Hinawakan ni Guardian Wu ang kanyang espada at itinutok sa leeg ng lalaki. Kung magsisinungaling ka, mamamatay ka ng mas masakit. Namutla ang tulisan at dali-daling sumagot. Totoo to. Maniwala po kayo. Nagsalita si Sobek. Guardian Wu, totoo nga marahil. Pare-pareho ang sagot ng mga tinanong natin. Napabuntong hininga si H yun. Ang ating bida naman ay nakatayo sa gilid, tahimik na nag-iisip. Nagtipon sila sa Shawnee, pero bigla silang napadpad sa Sichuan at kami pa ang nasalubong nila. Lahat ba ito ay coincidence lang? Lumitaw si Limitless at nagsabing, paano kung nagsisinungaling silang lahat at nagkakasabwat? Umiling ang ating bida at sumagot. Hindi mukhang tapat ang mga ito. Wala sa kanila ang mukhang handang magsakripisyo o magtago ng lihim. Impormasyon. Ang mga taong ito ay malamang na mga utusan lamang na wala talagang alam. Ipakita mo lang ang espada mo sa kanila, takot na silang magmakaawa para sa buhay nila. Hikbi, pakiusap, huwag mo akong patayin. Malamig na tinanong ng ating bida ang tulisan. Ibulgar mo kung nasaan ang inyong pinuno. Makakukuha kami ng impormasyon at matuntan ang natitirang kasamahan ninyo. Nanginginig na sumagot ang tulisan. Ang pinuno at ang mga natitirang tauhan ay nasa pangunahing base sa Shawnee. At kung tungkol naman sa deputy leader, siya siguro ang may alam kung bakit kami nandito. Tinanong ng ating bida, sino ang deputy leader? Sumagot ang tulisan. Why yung una mong pinaslang, siya ang deputy leader. Nagulat ang ating bida. Nakakainis. Sabay hampas sa sarili niyang ulo, pinagsisisihan ang ginawa. Dahil sa dami ng kalaban, siya agad ang inuna kong patayin para maagaw ang inisyatiba. Kung alam ko lang, sana'y pinabayaan ko siyang mabuhay. Lumapit si H yan at pinakalma siya. Hindi, maayos ang ginawa mo. Astig ka nga eh. Tiningnan siya ng ating bida nang may pagtataka. Ikaw, ang weird ng pagkakasabi mo niyan. Napilitan ngumiti si H yun at sumagot. Totoo. Nagsalita si Limitless. Kailangan nating ipagbigay alam ito sa mga awtoridad. Bigla, isang mahina ngunit pamilyar na tinig ang nakakuha ng atensyon ng ating bida. Ako'y nailigtas. Salamat, Ginoo. Ang lalaking nakita nila kanina ay muling nagkamalay, at pilit bumangon habang nakakapit sa puno. Ngumiti ang ating bida at sinabi, ginawa ko lang ang nararapat. Pero sa kanyang isipan, ang hina naman niya, parang anytime hihimatayin na. Pumalakpak si Linus at malamig na sinabi, matagal ko na ring hindi nakita yang taong yan. Naguguluhan ang ating bida. Ha? Tumingin si Limitless sa kanya at tinanong. Hindi mo siya kilala. At tama, hindi mo pa siya nakikilala kahit kailan. Hindi basta-basta makakasalubong ang taong yun. Hindi maintindihan ng ating bida at napaisip. Ano ba talaga ang pinagsasabi mo? Patuloy sa pag-ubo ang lalaki, at namumula na ang kanyang mukha. Agad siyang inalalayan ni H yun. Ayos ka lang ba? Sumubok magsalita ang lalaki. Pasensya na po sa aking kawalang galang. Tinitigan siya ng ating bida habang iniisip. Mukhang simpleng ubo lang to.
Siya ba'y itinakwil mismo ng Ham Mountain Sect? Nag-aalalang tinanong. Mukhang isa ka sa mga disipulo ng Ham Mountain Sect. Hindi ka ba? Maginhawa ang pakiramdam. May sakit ka ba? Mahigpit na sinaway ni Solbeck. Young miss, medyo bastos yan. Hindi ito inintindi ni H. So yun at mariing sumagot. Bakit naman? Lahat naman tayo ay curious. Natuwang sinabi ni Limitless. Talagang matalinong bata itong batang to. Napabuntong hininga ang ating bida at sumagot. Tama ka. Nahihiyang ngumiti ang lalaki at sinabing. Haha, higit pa sa sakit, ito'y dahil sa aking kalagayan. Nagtakang tinanong ni H. So yun. Kalagayan. Mahinang tanong ng lalaki. Narinig niyo na ba ang tungkol sa N9's meridians? N9's meridians. Ang 9 severed meridians ay isang uri ng katangiang pisikal na taglay ng iilang tao sa kapanganakan. Malakas ang internal energy, at may pambihirang kakayahan sa martial arts, pero dahil dito, hindi kinaya ng katawan ang lakas, kaya namamatay ng bata. Kung siya ay may 9 severed meridians at galing sa Ha Mountain Sect. Nagdududang tinanong ng ating bida. Hindi kaya, ikaw si dakilang bayani Tutrong, ang plum blossom in the snow. Nagtakang sumagot ang lalaki. Kilala mo ako. Lubhang nagulat ang ating bida. Tutrong Bangan, ang henyo, ang plum blossom swordsman na parang maliwanag na bituin ng Ha Mountain Sect at itinalagang tagapagmana ng pagiging pinuno ng Huan Mountain Sect. Isa siyang malaking personalidad na hindi ko akalaing makikita ko ngayon. Nang bata pa ako, sabi ni Tutrong, ako ay inampun ng isa sa mga elder ng Ha Mountain Sect at pinalaking bilang unang henerasyong disipulo. Gusto mo bang sumama sa akin, bata? Dahil sa 9 severed meridians, mas mabilis akong nakaangat sa martial arts kumpara sa iba. Naging karapat-dapat ako sa titulong Plum Blossom Swordsman. Ngunit isang araw, bigla na lang akong nagsuka ng dugo. Kamakailan, naramdaman kong malapit na ang wakas ko. Kaya't nagpaalam ako sa Ha Mountain Sect at bumaba ng bundok upang humanap ng lunas sa kahit anong paraan. Pagkatapos noon, nahilo ako at nawalan ng malay. Pagmulat ko, bihag na pala ako. Pagkarinig sa buong kwento ni Tutrong, naintindihan na ng ating bida ang lahat. Kaya pala, naisip niya, naguguluhan ako kung paanong nahuli si Tutrong. Yun pala, wala na siya sa kalakasan, at napulot na lang ng mga bandido. Hindi siya nahuli. Si Bang Hen sa kanyang unang buhay, matapos matagumpay na mapagaling ang 9 severed meridians, sa murang edad, ay naging pinuno ng Han High Intensity Forces. Bagaman bahagi rin siya ng puwersa, kilala siya bilang isang tunay na makatarungang bayani. Tinanong ng ating bida si Bangan. Kung ganoon, babalik ba ang Grandmaster sa Han? Biglang nataranta si Bang Hayen at sumagot. Teka, tinawag mo akong Grandmaster. Hindi yun tama. Sa totoo lang, ikaw ang Grandmaster, Young Master. Nagulat ang ating bida sa reaksyon nito at marahang nagtanong. Ayos ka lang ba? Bumalik sa katinuan si Bangan at sumagot. Oo, babalik ako sa Han para magpagaling, pagkatapos ay lalakad muli. Medyo nakakahiya, pero ayokong mamatay agad. Ngumiti ang ating bida at sinabing. Sino bang gustong mamatay agad? Bigla siyang natigilan. Sandali, kailan nga ba gumaling si Bang Hin sa kondisyon na iyon? Parang may nabasa ako noon. Naalala ko na. May nabanggit na habang siya'y naglalakbay, nadaanan niya ang isang baryo sa Guo. Hiningi ng punong baryo na alisin ang isang espiritong hayop na matagal nang nanggugulo roon. Matapos niyang tulungan ang mga tao, nagpasalamat sila at hinuli ng punong baryo ang isang isda upang iregalo sa kanya. Sinasabi na ang isdang iyon ay isang solar fire carp. Hindi ako sigurado kung totoo nga ang solar fire carp, pero ang sigurado ako, doon siya nakahanap ng paraan upang magamot ang 9 severed meridians sa Guo.
Habang iniisip ito, napaisip ang ating bida sa kanyang sarili. Kapag natapos ko ang misyon sa Sichuan, dapat ba akong pumunta sa Guo para manghuli ng carp? Hindi pwede. Kung ako ang makahuli ng solar fire carp, mamamatay si Bang H mula sa sakit ng 9 severed meridians, hindi ba? Umupo ang ating bida ng seryoso sa harap ni Bangan at sinabing, Grandmaster, ikukwento ko lang sa iyo ang isang istorya, okay lang ba? Nagtaka si Bang Hen. Ha? Anong gusto mong sabihin, young master? Nagsimulang magsinungaling ang ating bida nang hindi kumukurap. Narinig ko na sa isang baryo sa Guo, may isang 10,000-year-old fire carp na nagtataglay ng enerhiya ng araw. Kung may oras ka, baka pwede mong subukan puntahan. Sandaling natigilan si Bangan. Hindi napigilan ni Wuji ang mapabuntong hininga at sabihin, Hoy, seryoso ka ba? Sa tingin mo maniniwala siya dyan? Dagdag pa ng ating bida. Siyempre, chismis lang naman yun. Hindi ako sigurado kung makakatulong yun o hindi. Taos pusong sumagot si Bang Hen. Hindi talaga, maraming salamat sa iyo, young master. Dahil iniligtas mo ang buhay ko, young master, wala akong dahilan para pagdudahan ka. Pupunta talaga ako sa Guo para subukan iyon, sabi ni Bang Hen. Narinig ito ng ating bida at ngumiti. Good luck, Grandmaster. Napabuntong hininga si Wuji sa gilid. Hay, ano ba ito? Tahimik na nagtanong ang ating bida. Bakit? Tiningnan siya ni Wuji na parang tanga. Yung halaga ng pagkakaligtas mo sa kanya. Ilang tail lang ng pilak. Tapos parang kalimutan mo na agad yung utang na loob. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Ngumiti ang ating bida na may katusuhan at sumagot. Si Bang Hen ang magiging susunod na pinuno ng Han sect. Sa tingin mo ba mabibili mo ang kabutihang loob ng isang ganyan lang sa pera? Sumuko si Wuji at nagsabi, talo na talaga ako. Mabilis lumipas ang oras at dumating ang gabi. Sa isang maliit at liblib na kalye, maririnig ang marahang mga yapak ng isang babaeng naglalakad mag-isa sa ilalim ng madilim na gabi. Biglang, may kakaibang liwanag na kumislap sa dilim. Lumipad ang mga palaso sa ere, sumipol habang papunta sa babae. Ang dalaga ay mabilis na humugot ng espada at sa ilang simpleng galaw, naipagtanggol niya ang sarili at nabara ang lahat ng palaso. Ngayon ang tamang oras para umatake. Mula sa kung saan, lumitaw ang isang grupo ng mga taong nakaitim, sabay-sabay na umatake sa dalaga. Pero tumalon siya, kumilos na parang kidlat, at sa isang iglap, nalupig niya isa-isa ang mga nakaitim. Kasabay ng magaan niyang paglipag sa lupa ay ang malalakas na tunog ng mga katawan na bumagsak. Hinugot niya ang espada at tumindig ng tuwid, malamig ang mga mata. Mahinang nagsalita, sabihin niyo sa pinuno ng Black Dragon Gate na huwag nang magsayang ng buhay. Kinabukasan, sa Sichuan, sa isang bahay panuluyan. Nagpakita raw ang Red-Eyed Sword Demon. Totoo ba yan? Tanong ng ating bida. Sumagot si Guard Wu na may kilabot. Oo. May natagpo ang mga bangkay kagabi, siya raw ang pumatay. Tahimik na nag-isip ang ating bida. Red-Eyed Sword Demon, si Yan So-So. Isang babaeng demonyo na nasa rurok ng galing kahit bagong tapak pa lang sa 20s. Pero, bakit siya nasa Sichuan? Biglang naalala ni Guard Wu. Isa pa, narinig ko rin na nagpapahinga raw siya sa Qingguo. Nagulat ang ating bida at muling nagtanong. Ha, Uncle, narinig mo ba kung anong ginagawa niya roon?